sinusustain niya yung mapanatili ang kaayusan ng lahat ng bagay. Isipin natin, di ba? Pansinin lang natin ang pamilya. Kapag wala si Jesus, kapag wala ang Diyos, ang gulo, chaos, away dito, away doon. Hanapan dito, hanapan doon. Silipan dito, silipan doon. Wala si God, wala si Christ, chaos. Pero pag nasa loob si Jesus ng bahay, everything is all together. Hinahawakan ni Jesus ang lahat ng bagay para mapanatili ang maayos, ang kaayusan sa loob ng mga tahanan. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus because He holds all creation together. He sustains all things. Verse 18, Christ is also the head of the church, which is His body. Pinag-aralan natin ito. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So He is first in everything. Na kasi sabi doon, He is the first fruit among the dead. Siya yung unang nabuhay muli sa mga patay. He is the first fruit among the dead. So, pag sinasabi natin beginning, sinasabi roon, pag sinasabi natin first, sinasabi nito yung kanyang rightful place, yung kanyang pagiging karapat, dapat na andun siya. Siya yung pinaka, siya yung nasa unahan. Diba? Sinasabi natin dito na pag siya ay yung first fruit, isa pang bagay na sinasabi nito, pag sinabi natin first fruit, alalahanin ulit natin, na sa mga pista ng bayang Israel, meron sila sinasawag na isang pista na tinatawagin ay first fruits. Yung lahat ng unang bunga ay pinipitas para ibigay sa Panginoon. Galing nila, no? Lahat ng unang bunga pinibigay sa Panginoon. Kung ilalagay natin ngayon, yung unang sweldo, binibigay lahat sa Lord. Parang yan naman. Walang pakainin. Hirap kumaingat doon, ha? Ang hirap ng Lord, hindi ko kaya. Buti na lang, hindi na kami panahon ng first fruits ngayon. Diba? Some fruits na lang, hindi na first fruits. Some fruits. Okay. So, sa panahon ng first fruits, binibigay nila yung lahat ng unang bunga. Okay? So, yung unang bunga, lahat yung binibigay sa Lord. Yan, namunga, yung 10 puno ng 10 buwig. 10 buwig. Lahat yun sa Panginoon. Bibigay mo, hindi tithes. Hindi yung isang buwig. Ibibigay nila yung lahat ng 10 buwig para lang sa Panginoon yun. Bibigay yung lahat sa Diyos. Pero, ang kagandahan ng first fruits, kapag dumating na ang panahon ng first fruits, nangangahulugan ito na mayroong susunod na mas malaking ani. At yun ang kanilang mas lalong pinagdidiwang. Yung pagkatapos ng 50 days, na magkakaroon sila ngayon ng Feast of Pentecost. Dahil nagkaroon sila ng masaganang ani. Masaganang maraming ani na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Yung unang bunga, binigay nila sa Lord, pero yung sumunod ng mga bunga na napakasagana, ipagditiwang uli nila yon pagdating ng Feast of Pentecost. Sa araw na yun, sabi, Lord, salamat! Ang dami mong binigay sa amin. Ano ibig sabihin na? Na si Jesus yung first fruit. At kasama ni Jesus, may ilang pang muling nabuhay mula sa mga patay. Pero ano pinapangako ng Diyos? Na marami pang kasunod na muling mabubuhay mula sa mga patay, aahuli ng Diyos mula sa kamatayan, dadalhin sa kanyang kaharian upang mabuhay ng walang hanggan. Yun ang buwan. May yung mga ni Jesus. Hindi niya tayo pababayaan sa libingan. Hindi niya tayo pababayaan sa mga patay upang tayo ay kanyang makasama ng panghabang buhay. For God in all His fullness was pleased to live in Christ. Na yung lahat ng kabuuan ng Diyos ipinapakita ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. And through Him, God reconciled everything to Him. Pinagkasundo lahat ng Diyos sa Kanya ang lahat ng bagay. He made peace with everything in heaven and on earth. Sa paano paraan? By means of Christ's blood on the cross. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ngayon ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Bakit? Sabi roon ng verse 21. Wala na po yung pasalamat tayo. This includes you who were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and actions. Diba? Sinasabi dito ni Paul,
Hindi natin kailangan na maraming tagapamagitan na magmula sa great God to a lesser God. Hindi natin kailangan yon. From a great deity to a lesser deity, magkakaroon tayo ng maraming tagapamagitan. Isa lang ang kailangan natin. Ginawa na yun ni Jesus. Si Jesus na ang naging tagapamagitan natin upang tayo ay makalapit sa Diyos. Dati tayong kaaway ng Diyos. Dati galit sa atin ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga pagsuway sa Diyos, kaaway tayo ng Diyos. But because of Jesus, pinagkasundo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugong dumanak sa Kristo Kalbaryo, yung mga tao at patungo sa Diyos. Magkakaroon na ng pagkakasundo. He made peace. Amen? Amen? Ang galing talaga ni Jesus, di ba? Nung ibinigay niya ang kanyang buhay, nung ibinigay niya ang kanyang sarili upang pananakin ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo, ginawa niya ito nang sa gayon, yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos, hindi na maipataw sa atin. Paano nga rin, God is love. God is love, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Paano natin sasabihin, ang Diyos ay may puot, ang Diyos ay may galit? Bakit kami impyerno? Siguro puot ng Diyos yun. Diba? At marami pa mga talata ng Biblia na nagpapahayag na ang Diyos ay marunong mapuot. Ang Diyos po ay marunong magalit. Sabi ng Psalms, matagal magalit si Jesus. Matagal magalit ang Diyos. He is slow to anger. Sabi ng Psalms, He is slow to anger. Ganun katagal daw magalit ang Diyos, mabagal. Hindi ka tulad natin mga tao, mabilis. Konting bagay, magagalit agad. Lalo ako. Lalo ako ayos ka. Pero, marunong magalit ang Diyos. Napopuot ang Diyos. Nagagalit din ang Diyos. Kaya nga kinailangan ni Jesus para pawiin ang puot, para pawiin ang galit ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang dugo, nang sa gayon, maging daan ito para sa ipagkakasundo ng Diyos at ng tao. Amen po ba? Amen. So dito tingnan natin, this includes that tayong mga dating malayo sa Diyos, ginawa tayong may pagkasundo sa ating Panginoon. Yet now, He has reconciled you to Himself to the death of Christ in His physical body. As a result, He has brought you into His presence and you are holy and blameless. Wow! Dahil sa ginawa ni Jesus ngayon, ano tayo ngayon? Holy and blameless. As you stand before Him without a single fault. Galing yung ginamit sa translation natin. NLT version to New Living Translation. Na pag tumatayo tayo ngayon sa harapan ng Panginoon, tinitingnan niya tayo bilang holy and blameless and without a single fault. Kahit isang pagkakamali daw, wala tayong atraso sa Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi dahil sa akin. Ang problema sa atin, kahit na Kristiyano na tayo, iniisip natin na magiging blameless tayo kay Jesus. Magiging blameless tayo in the sight of God when we do everything right. Gawin natin ang tama. Gawin natin ang tama. Gawin natin ang lahat ng tama. Tama yun. Tama yun. Gawin natin yung lahat ng tama. Pero ginagawa natin, pinipressure natin ang ating mga sarili sa isang bagay na hindi mo naman talaga kayang i-achieve. You cannot be perfect. Hindi ka pwede maging perfecto kahit kailan. Hindi mo kaya maging perfecto. Hindi mo kaya maging tama sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Tiyak na tiyak, along the way, you're going to commit faults. Gagawa ka ng mali, makakagawa ka ng pagkakasala, mahuhulog ka, at pag dumating ang puntong yun, sisisihin mo sarili mo. You're going to condemn yourself at sabi mo, hindi na ako karapat-dapat kay Jesus. Kasi nakagawa ko pagkakasala. Sisisihin mo ngayon ang sarili mo kasi nahulog ka sa pagkakamali. At sasabihin mo sa sarili mo ngayon, hindi na ako mahal ng Diyos. When we miss that point, nakakalimutan natin, it's not by your strength. It's not by my strength. It's always through the grace of God. Dahil sa biyaya ng Diyos tayo, nakakagawa natin makapabuhay na may kaayusan, na may kabanalan, na may katuwiran sa harapan ng Panginoon. Kung gagawin natin katulad ng ginagawa ng mga Hudyo, that living up to the expectations of God sa pamamagitan ng law
Ano sabi ni James? When you fail one of the law, you fail all. Pag nasira mo isang kautusan, lahat, sira na lahat. Hindi mo nasunod ang 10 utos ng Panginoon. Ano tawag ni Jesus sa atin ngayon? Paano panawagan niya sa atin ngayon? You have to live by faith. Mabuhay ka sa pananampalataya. Mabuhay tayo sa pananalig kay Kristo Jesus na sa kabila ng kawalan natin ng kakayanan. Sa kabila ng kawalan natin ng kakayanan, makapabuhay na meron kong kabanalan sa harapan ng Panginoon. Pero dahil sa tulong niya, dahil sa biyaya niya, dahil sa lakas na kaloob niya sa atin, magagawa natin ngayon lumakad ayon sa kanyang kabanalan at sa kanyang katuwiran. It's not by your strength. Kahit anong gawin mong pagsisikap, kahit anong gawin mong pagpipigil sa iyong sarili, you're going to fail. You're going to fail. Tinitiyak sa atin yung salita ng Diyos, mabibigo ka, mapuprostrate ka, sisisihin mo sarili mo. Pero when you trust God, when you place your faith in Christ, kapag sinasabi mo, Lord, I can't do this, hindi ko kaya to, tulungan mo po ako. I am surrendering my life to you, and I want to live my life in faith that Jesus will come in. The Holy Spirit will take over your life. Kukontrolin ka ng banal na Espiritu, and He will lead you to live a life of holiness beside of God. Amen po ba? Amen. It's not by our strength. It's always by the grace of God. Kaya sabi ng verse 23, but you must continue to believe this truth and stand firmly in it. Kaya nga, sinasabi ni Paul sa mga Colossians, huwag niyo pakinggan yung mga Gnostics. Huwag niyo pakinggan sila. Huwag niyo itindihin yung mga tinuturo nila. You must continue to believe this truth and stand firmly in it. Alam niyo, napaka-timing nito message nito. Kasi, muli, sa ating generation ngayon, meron naman mga umiiral na mga teachings, especially among the churches, na tumatanggap ngayon ng pagiging liberal at pagiging lahat tawag natin ito bro, yung mag-compromise tayo sa isa't isa. Na laki lang natin, may mga churches ngayon, especially big mega churches, US, abroad, na tinotolerate nila ang sin sa loob ng simbahan. Why? Kasi sinasabi nila, because God is love. God will not put you into hell because He is love. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, hindi kanya ihuhulog sa impyerno. Mahal na mahal ka ng Diyos. Totoo naman yun. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pero kung nilalabag natin ang kalooban niya, we're going to go to hell. Because ang kaluluwa ng tao sa impyerno. Hindi natin pwede dayain ang Diyos. Ang umiiral na yung mga katuruan, lalo na ngayon kasi mainit ngayon ang issue sa Amerika concerning same-sex marriages. And there are churches in the US na tinotolerate ang sin na ito na sinasabi nila, it is acceptable. Kinoconsider ngayon ng mga simbahan sa Amerika na pwedeng magpakasal ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Ang foundation sinasabi nila, because God is love. We have to tolerate one another. We have to compromise with one another because God is love. When in fact, God poured out His wrath. Binuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit sa Sodoma at Gomorrah dahil sa kasalanan ng pagsasama ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Nakatakot niya yun. Kung hindi tayo magiging matalino katulad ni Pablo, sinasabi ni Pablo that we have to continue on what he is teaching. Hindi tayo magpapatuloy sa mga turo at aral ng ating Panginoon. Ang dami ngayong nagtuturo. Very convincing, very charismatic kung magturo, very powerful, mangaral ng salita ng Diyos. Sinasabi, God is love. Hindi kanya i-condemn. Kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, God will love you, God will love you. Isang side lang yung nakikita. Tama lahat yung sinabi niya. Pero yung side B is God is a God of just. God is a God of holiness. Yung side B nun, hindi ipinapakita. Yung side A, totoo lahat yun. Pero pag hindi nakita yung side B, hindi pantay ang pangangaral. Meron nga isang pastor na
sa loob ng isang church niya, ganito ang kanyang announcement. Pakinggan niyo po. Sa mayamang simbahan, mag-aara ang lahat ng facility sa loob. Mag-aara ang simbahan, maganda. Mas maganda talaga dito. Siyempre, everything talaga, mas malakas ang aircon, mas maganda ang upuan, mas maganda ang sahig. Pero ito yung announcement ng pastor. While the pastor is standing in front, and his wife and child nandoon sa front seats. Sabi ni pastor before bago siya magbigay ng kanyang mensahe, sabi niya rito, I'm announcing that hirap sa English, Tagalog na nga. Na-announce ko po sa inyo na sa darating pong Sabado ay ikakasal po ako sa bago kong mapapangasawa. At alam niyo naman po na kailan lamang ay naghiwalay po kami ng aking unang asawa, pero magkaibigan pa rin po kami. Ayan po siya. Sa darating po na Sabado, magpapakasal po ako sa girlfriend ko for 10 years. Salamat po marami sa inyo po pangunawa at pagmamahal na binibigay sa akin. Patuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. 10 years. Ano ang response ng crowd? Anong response ng church? Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Ay, praise the Lord kayo talaga. Mas nagpapagkukutos namin. Sabi ng pastor, magpapakasal siya sa bago niyang asawa. Nag-girlfriend niya for 10 years, samantalang may asawa at pamilya siya. Naiiwan niya. Tapos sa sigaw ng crowd, hallelujah, praise the Lord. Sin is being tolerated in the church. O ngayon, dahil ganun ang ginagawa ni pastor, ano ginagawa ng lahat ng miyembro? Isipigin ako ang ginagawa. Ano ginagawa ng mga miyembro? O lahat ng mga nangangalit niya, lahat na nagko-commit ng adultery, lahat ng mga gumagawa ng kahalayan, papasok sa simbahan yun. At iisipin nilang lahat kami aakyat sa langit. Because the pastor, sabi niya, mga pastor, iisip mo pupunta sa langit, kami rin. Pupunta rin kami sa langit. Dahil ginagawa mo yan, gagawin din namin, at iisip namin tama ang lahat ng bagay ko. Makaingat po tayo. Because today, marami ang bumabago. Marami po pihit ngayon ng mga katotohanan na itinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Dapat makaingat po tayo. Isipin po natin, salahin po natin, pakinggan po natin, tunawain po natin mabuti bago po natin tanggapin ang isang katotohanan. Maging ako man ang nagtuturo o sino pa man, dapat palaging balikan po natin ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba sinasabi ng Word of God? Ano ba sinasabi talaga ng salita ng Diyos? Huwag po natin pakinggan kung sino man po ang tumatayo sa harapan po natin o nasa radyo o nasa telebisyon, kung sino man po nangangaral dyan, hindi po natin ano ba talaga ang gustong sabihin ng Diyos mula sa mga talatang ito. Di ba po ba? So, we must continue to believe this truth and stand firmly in it. Don't drift away from the assurance you received when you heard the good news. The good news has been preached all over the world, and I, Paul, have been appointed as God's servant to proclaim it. So, kailangan nating ipahayag at ipangaral ang katotohanan nito. At ano ang katotohanan? We're going to preach about The supremacy of of Christ. Christ. Na siya ay pinaka sa lahat. Over all, over everything, God is supreme. Yon, wala ulit. Let's take a look at this word. Preeminence. This is Jesus. Yan yung kanyang rightful place. Preeminence. Madalas, kapag kunyari pumasok dito si President Noynoy Aquino, ano ang karaniwang nilalagay sa stage kapag nandiyan siya? His Excellency. His Excellency. His Excellency. Okay, ano, pag pumasok dito yung si Santo Papa, ano yung pangalan niya? Francis. Si Francis yan. Sorry. Naka-Facebook pa naman ako. Hindi ako nabuto. Sorry. No, it's not. Nakalagay dyan ay His Eminence.
His eminence. Ibig sabihin, meron siyang mataas na kalalagayan. Pero pag sinasabi natin yung gano'n, yung His eminence, ang sinasabi natin, He is a great man among great man. Isang dakilang tao sa gitna ng marami pang mga dakilang tao. Dakila kang tao, pero pantay-pantay kayo. Lahat kayo dakila. Yan sinasabi natin pag yung His eminence, His excellency, sinasabi natin kay President Noynoy Aquino, He is a great man, but among other great men, pantay lang siya ron. Naka-level lang siya ron. Puro sila mga lahat great man. Mga great people. Yung matataas ang status, matataas ang kalagayan sa buhay. Great man. Pero pag sinasabi natin, pre-eminence, among this great man, siya yung stand out sa lahat. Above siya ron. Mas mataas siya sa lahat ng mga great mans na to. Mas mataas siya mga presidente, sa papa, at kung kani-kanino pa. Mas mataas ang kanyang kalalagayan. Kaya nga, pinapakita natin yung rightful place ni Jesus. He is preeminent over everything. Una, nakita natin sa ating mga talaka kanina, He is preeminent on His cross. Doon sa krus ng Kalbaryo, pinakita niya na siya ay preeminent. Siya ay supreme. Siya ay dakila sa lahat. Why? Lahat ng mga religious leaders, mamamatay. Tama po ba mali? Tama, di ba? Lahat ng religious leaders, mamamatay. Pero mamamatay sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Lahat ng mga leader, mamamatay. Mamamatay lahat dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero si Jesus namatay, hindi sa kanyang kasalanan. He died for Our sins. siya na walang kasalanan, kinuha niya yung lugar natin para maging kasalanan, nang sa gayon, mamatay siya sa ating kasalanan, at tayo, mabuhay tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Di ba nakila yun? Mas above yun? Every religious leaders will die on their sin. Pero si Jesus, hindi siya namatay dahil sa kanyang kasalanan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Lahat ng mga religious leaders namatay, mamamatay. Pero si Jesus namatay, natapos sa 3 araw, muli siya bumangon sa mga patay. Siya'y muling Nabuhay. Wala nakagawa nun. Wala na makakaulit nun. Maliban kay Antikristo, gagayahin niya yun sa uling panahon, pero hindi niya kailanman mapapantayan ang ating Panginoon Jesucristo. Tanging si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa krus, ipinakita ni Jesus na mas dakila siya. Isipin natin ito. The cross is a symbol of fear. Alam niyo ba yun? Na ang krus ay simbolo ng pananakot. The cross is used by the Roman Empire, and even before the Roman Empire, the cross was used to intimidate yung kanilang mga nasasakupan. Sinasabi ng krus, kaya sila nagpapako ng tao sa krus, ay para sabihin sa lahat ng mga tao na kapag nadaanan nila, nakita nila yan, tinatakot sila na huwag kayong gagawa ng masama laban sa imperyo sapagkat sino man ang gumawa ng masama laban sa imperyo, dadaanan niya ganyang klaseng namatayan. Ipapako kayo sa krus. Intimidation, fear. Pero si Jesus, He overcame fear and intimidation. Diba? Ipinapakita ng krus, shame, kahihiyan. Ang sinong mapako sa krus ay tinuturing na kriminal. Kaya ka pinako sa krus because you are a criminal. And yet si Jesus, He is no criminal. Diba? Wala siyang dapat ikahiya. Wala siyang dapat ikatakot because Jesus is holy. Amen po ba? He overcame the cross. He is pre-eminent over the cross. At pinapakita netong cross nito, yung punto na sinasabing hindi ka na kayang makagalaw pa. Tinatali ka niya. Amir, noong pinapanood ko sa History Channel, yung tungkol sa cross, sinasabi roon, ang hirap ng mamatay sa krus. Why? Hindi ka mamamatay dahil sa pagkaubos ng dugo. Kasi pag pinako ka sa kamay, pinako ka sa paa, very little lamang yung lalabas daw na dugo doon sa mga parts na yun. Mamamatay daw yung isang tao na nakapako sa krus
Dahil sa kahirapan ng paghinga. Dahil yung pag-sustain niya ng kanyang balance, yung kanyang weight, habang nakabitin doon sa krus, nahihirapan yung kanyang dibdib sa kanyang paghinga. At dahil doon, kapag bumababa yung posisyon, nahihirapan yung dibdib, nahihirapan sa paghinga, pipilitin mo ulit iangat yung sarili mo para habulin uli yung hininga mo. Ganun kahirap daw yun. Ganun kahirap. Namamatay ang tao nakapako sa krus dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo, dahil sa nagka-crash yung lahat ng sistema niya sa katawan dahil sa pagpilit niya habulin ang kanyang hininga. Gusto mo nang mamatay, pero gusto mo pa rin mabuhay. Aangat mo sarili mo, basta unti-unti, nag-prepare na, bumibilis ang heartbeat mo, humihirap na paghinga mo and everything. At doon namamatay ang isang tao. Napakahirap na kamatayan. Napakahirap na kamatayan, ganun klase. Pero si Jesus, in-overcame niya yung cross. Wala nagawa yung cross sa kanya, hindi siya napatay ng cross eh. Ang sabi ng cross, sabi ni Jesus sa cross, Father, into your hands, I commit my spirit. And then Jesus died. Hindi cross yung pumatay sa kanya. Hindi yung sibat na tumagos doon sa kanyang tagiliran dahil sa isang sundalo. Jesus gave himself. Binigay niya ang kanyang sarili. And he died. Diba? How preeminent is our God? Supreme talaga si Jesus. That kahit ang krus, hindi siya kayang pigilan. Na kahit ang krus, hindi siya nagawang pigilan. Kaya nga, anong challenge ni Jesus para sa atin? Take up your cross and follow me. Take up your cross and follow me. Meron bang fear? Meron bang intimidation? Meron bang pumipigil sa'yo? Take up your cross and follow Jesus. Si Jesus na overcame niya lahat ng bagay dito. Take up your cross and follow Jesus. Number 2, over creation. Number 3, over the church. Over all creation. Pinakita ron, di ba si Jesus? He is supreme over all creation. Magmula sa mga visible hanggang sa mga invisible. Lahat yun, nakahihigit ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Naniniwala ang mga Gnostics, sumumba sa mga anghel, pero sinasabi rito, dapat si Jesus lamang ang ating binibigyan, ang ating mga pagsamba. Si Jesus lamang ang ating tagapamagitan. Amen po ba? Wala nang ibang daan patungo kay Jesus at patungo sa Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po sabi ng John chapter 14 verse 6? Jesus said, I am the way. way, the truth, and the life. Tapos, no one comes to the Father except through me, which is Jesus. He is over all creation. Sa lahat ng kanyang mga nilikha, over si Jesus. And lastly, lalong-lalo na, over the church. Jesus is supreme over the church. Tayo yun. Amen po ba? Ang simbahan ay hindi yung physical building. Ang simbahan ay yung mga people na nagtipon-tipon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga tinawag ng Lord mula sa kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan. We are the church. Tayo yung buo ng simbahan ng Panginoon. At sabi nito, si Jesus ang ating ulo at tayo lamang yung mga katawan. Amen? Amen. Tayo ang katawan ni Jesus. Si Jesus ang ulo. At kailangan natin magkaroon ng pagkakasundo-sundo. Amen ba yun? Amen. Diba? Nakakita na ba kayo ng katawan na hindi nagkakasundo-sundo? Ha? Hindi ba? Diba? May mga sakit na cerebral palsy, diba? Yung hindi niya kaya i-coordinate yung buo niyang katawan. Hindi lang nag-aaway-aaway. Yung gusto niya sabihin sa kamay nito na pumunta rito, pero pupunta rito. Diba? Sabi niya sa kapaan ito, pupunta ka pa harap, pupunta pa talikod. Diba? Hindi niya kaya i-control yung kanyang buong pangatawan. Walang unity yung kanyang body. Pero, kapag may unity yung body, maayos sa kanyang pagsulong. Pag sinabi mo ng isip mo, pumunta ka paharap at nagagawa ng paa mo pumunta paharap. Because your body is in unity with the head. Diba? Pagka sinabi ng ulo, yun ang ginagawa ng buong katawan. Pero bakit
Sabi ng ulo, gawin ito, ang katawan, ibang ginagawa. Diba? Ang galing, ano? Si Jesus yung ulo, sabi ni Jesus, daw, huwag kayong maglalasing. Pero yung mga katawan, lasing. Huwag kayong matutulog sa simbahan at ang katawan ay tulog sa loob ng simbahan. Diba? Kahawa ang katawan. Visiting blood palsy na pala ngayon ang ating Diyos. Nakakawa. Diba? Dapat kung tayo talaga yung katawan ni Kristo, kung ano utos ng ulo, kung ano ang utos ng ulo, sinusunod ng katawan. Can I pick up somebody? Amin ka na. Amin ka. Pero last na to. Dito ka. Sige. Pwede ba sumayo ka para sa akin? Gusto ko na wala isang punto. Sige. Isang sayo na kaloob. Salamat sa aming tahanan. Okay, 1, 2, 3, go. Ayusin mo. Nakita niyo? Yan yung United na katawan. Sinasabi nag-isip niya sumayaw ka, sabi ng katawan niya, ayaw niya. Sabi nag-isip ko, sasayaw ako. Pero ito ngayon, yung United na katawan. Yung meron akong katawan, nagkakasundo. Yun, United pa rin. Sige. Another partner. Sige, 1, 2. Kaya ba yan? Laki-laki mo na. Sige, kahit ano na. Chacha naman pala gusto. Sige, pabigyan na natin. 1, 2, 3, go! Sige lang, tuloy mo na. Kaya mo yan. Sige ba? Sige, tignan muna natin kung paano sumayaw si Karen. Tignan niyo kung paano siya nag-move forward and backwards. Sige na. Example ko si Chacha, kaya nag-pick up na ako si Chacha po. Okay, sige. Sige ba? Okay. Tingnan pa ako eh. Pagka yung body mo ay in coordination sa buong sarili, nakita mo merong unity, di ba? Yung magandang tignan, maayos pagmasdan. Diba? Pero kung sige na. Kung sinasabi ng isip mo na dapat ay ikaw ay pumupunta pa harap at ikaw ay sumasayaw pa talikod, malabo yun. Disunited. Para ngayon. Sa noong panahon ng kabataan pa rin naman kami. At magagawin i-convert. Nung bata-bata pa kami. Yun. Nung bata-bata pa kami. Noong kainitan pa namin maglaro ng basketball yan. Si Romel, si Jex, kung sino pa. Noong panahon iyon, talagang, ay nako, pagka sinabi shooting, ayan, patay na. Pakawalan mo ako sa labas, ipuntos mo na, count mo na yun. Pag kita mo ang puntos sa labas, pumapasok ko sa loob, nakaka-drive pa ako. Gagawa akong mailay akong bola, hindi na ako marunong dumang kasi tanong gabetchin eh. Pero, kahit yung iba matataas na tumalan sa akin, nagagawa ko unahan sa pag-rebound kasi nagugulangan ko. So, more or less, I'm a good player. Masasabi ko sa akin sarili, I can dribble the ball, I can pass the ball, I can shoot the ball, and kaya pumasok sa loob. During that time na active ako sa basketball. Pero sa panahon ito, hanggang sa isip ko na lang kaya gawin. Naiisip ko na lang nag-lay up ako. Naiisip ko na lang mga sinushoot ko yung bola at papasok sa ring. Hanggang isip ko na lang kayang gawin ngayon. Diba? Hindi na ganoon ka-united yung body ko. Na kapag naglalaro ko ng basketball ngayon, dati pag dinidribble ko yung bola, pag sinabi ko pumunta sa kaliwa, pupunta sa kaliwa. Ngayon pag sinabi ko pumunta sa kaliwa, pupunta sa kanan. Hindi na united. So, gusto ni Lord, tayo ang katawan niya, siya yung ulo natin, at kailangan kung ano sinasabi ng ulo, yun ang ginagawa ng ating mga katawan. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, tandaan natin, Christ is a
above all things. Lalong-lalo na sa buhay natin, dapat makita natin, si Jesus talaga naghahari. Sino ba ang hari ngayon ng buhay natin? Sino ba ang hari ng buhay mo? Sino ba ang umiiral dyan? Sino ba ang namumuna dyan? Sino ba ang sinusunod mo sa buhay na yan? Ay kung ang sagot ay hindi si Jesus, then we have to make Jesus priority talaga sa buhay natin. Kaya nga, nakakatuwa, just 2 weeks na, nakakapag-post ako ng mga devotion sa Facebook. Nagbiro nga ako nun sa payata sa Bible study kanina. At kaya galing, nag-post ako sa Facebook, devotion. Kasi pagka yung mga tao, wala pong magawa kundi pakilaman yung buhay na may buhay. Babasa ka ng Facebook, status, from married to... It's complicated. It's complicated. Ano nangyari? Pakikilaman ang buhay ng buhay. Tapos, nag-away. May away naman, mami. Ano naman nangyari? May nagkakagulo na naman sa mga... Sabi ko, imbis na pakilaman ng buhay. Sige, post na lang ako ng mga daily devotions. Araw-araw, napupost ako. Minsan hindi umaga, minsan gabi. Kung anong oras ko may post yan, basta napupost ako. Para may mabasa yung mga kapatiran pag nag-open ng Facebook. Tapos na nagpurihin ng Diyos yung Facebook eh. Yung devotions na yan. Ang mga nag-like, si Mami, si Jane, kami din. Si Ate Pete, yung mga taga-likes, di ba? Ang galing talaga mga Kristyano, pero pag-post ka ron, mga nakahubad na babae, naka-like agad yun, like. Kung pwede na paulit-ulit yung like, kasi isang beses ka na pwede mag-like eh. Di ba? Pag nilike mo yun, pag gawin mo nilike, unlike, like, para paulit-ulit ka mag-like. Pag-post ka na nagsabot ng dalawang babae na nakabikini. Galing ka, bilis na lang. Trending agad yun, may mga comments. Pero pag-post ka ng devotion, nakakatuwa talaga. Wala, bibihira ang mag-like at wala mag-comment. Pero alam niyo, natuwa ako noong minsan, yung last post ko, bago yung last post ko, nag-comment si Tito Soy, no? Sabi ni Tito Sos. Sabi niya, wow, thank you, Pastor. Kasi araw-araw ngayon, parang nag-church na rin kami ngayon. Kaya, pakiramdam ko araw-araw, nag-preach ako. Araw-araw nag-aaral ako doon sa Facebook. Kaso nga lang, kailangan kong i-edit. Kasi kung susundin ko lang, mga 10 page. Sabi ko, iniisip ko, pag masyadong mahaba, wala magbabasa. Pag masyadong konti, bakit naman hindi magbasa? Sakto na. Pero nakakatuwa kasi, araw-araw, makakapag-impart ka ng blessings. So sasabi ko sa kanila, eto sabi ng salita ng Diyos, that we have to live daily through the Word of God. Kaya nga, last Sunday, nung nagkaroon ng, sensya na kayo, pinatuloy ako ng awa. Nung Sunday talaga, nakakabas din yung mga kabataan. Diba, yung part ng kasi kami lagi ng tipo. Pero, samantala ko yung opportunity, sabi ko, dapat ganito gawin natin. Dapat marunong kayo gumawa ng mga sarili niyong pag-aaral ng Biblia. Pinala ko sila, ginawa na yung devotion. Ang gusto ko sa lahat ng comments sa inyo ito. Sabi ko sa kanila kasi, kung gagawa kayo devotion, read the Bible. Huwag kayo mag-stop. Continue reading. Basahin niyo buong paragraph, walang hihinto. At tignan niyo kung anong thought yung may iwan sa inyo. So, sabi ko, anong thought yung naiwan sa inyo? At ito yung pinag-gusto ko kong pinanggit. Sabi ni Kuya Mac, huwag kang matakaw. Yan ang gusto ko. Yan ang umipo sa akin. Nakalipo sa akin. Wala sa mga talanta pinag-aralan. Nasabi ng Bible, huwag kang matakaw. Ito lang usap si Lord. Tandaan mo natin mga kapatid, we have to make Jesus number 1 sa buhay mo natin. Amen po ba? Amen. Lord, nag-aatal ang pabo natin ang mga